Anong ibig mong sabihin, maang nasaad nito? Mas lalo siyang tumawa. Okay fine, aniya sabay tapon ng ilang larawan sa harap ng mga ito, larawan ng simpleng kasal nila ni Giovanni. Siya ang babae sa panaginip ko, bulalas ni Giovanni. Olive, ani naman ng Donya, perfect, so natatandaan mo pa pala ako Donya Felicidad, mariing wika niya. Kapwa sina Mildred at Donya ay napatitig sa kanya, mas lalo siyang natawa sa reaksyon ng mga ito. Ako si Olive, at gusto kong ikaw mismo ang magkwento sa asawa ko ang nangyari 5 taon ang nakakaraan, matiim na wika kay Mildred. Umiling ito, ayaw mo, umiling ito. Hinawakan niya ang anak ni Mildred saka kinalong nakapiring at nakagapos ang kamay nito. Huwag ang anak ko, ani ni Mildred, anak sa anak, para quits na tayo, aniya rito, 5 taon ang nakakaraan, di ba pinatay mo rin ang aking anak, aniya kay Mildred na siyang kinabilang ng tingin ni Giovanni kay Mildred. Umiiling ito kay Giovanni, pero huwag kang mag-alala Mildred dahil hindi ako kasing sama mo. Ilalabas ko lang ang anak mo upang hindi niya marinig ang mga kasamaang ginawa ng sarili niyang ina. Ayaw kong lubusan kanyang kamuhian dahil ina rin ako, aniya rito sa kanilabas nga ito at binigay kay Lloyd. Pagbalik niya ay nakitang umiiyak si Mildred habang nakaharap kay Giovanni, since ayaw mong magkwento ay ako na ang magkukwento. Masaya tayo noon, we love each other, far is Mildred, your best friend, pero lihim na nagtatanim ng galit dahil hindi mo siya tinuluyan. Nagmahalan tayo kahit against sa magulang mo, dahil sa pagmamahal na yun, nagbunga. I was 5 months pregnant when we decided to get married in a civil wedding, kahit patutol ang mama mo sa akin dahil mahirap lamang ako at si Mildred ang gusto para sa'yo. After our marriage, we held a party sa bahay ni na Angelo dahil nga ayaw ng mama mo. Matapos ng party, we booked a hotel to the next town for our first night. Mahabang kwento niya, matamang nakikinig si Giovanni habang si Mildred ay umiiyak. Bago tayo sumakay sa sasakyan ay hinabol tayo ni Sheena. Tigil siya at tumingin kay Mildred sabay ngisi rito. Sheena hop into our car kasi sabi ay pupunta ito sa bayan. Dahil buntis ako noon, I had a fear kaya sa likod ako ng sasakyan umupo. Sheena was so friendly and amazed to our wedding ring. She asked to wear it when things happened so far. We crashed a tree. Boom. Malakas na sigaw ni Giovanni. Iba na ang sandaling yun. Tila pelikulang nagbalikan sa alaala ang kinukwento ni Divina, mga alaala ng tunay na pangyayari sa buhay niya. Woo, congrats pare, may asawa ka na, masayang sigaw ni Angelo habang nagkakasiyahan sila sa malawak na solar ng bahay ng mga ito. Doon na nila kasing napiling idaos ang konting kasiyahan dahil hindi aprobado ng ina ang kasal nila ng kasintahan, pinipilit nitong si Mildred ang mas may karapat-dapat sa kanya. Lalo pa at nang malaman ng mga itong buntis si Olive ay sinabing buntis din daw si Mildred at siya ang ama. Ayaw niyang masaktan ang babaeng pinakamamahal niya, kaya nagmadali silang magpakasal lalo pa at hindi niya alam kung totoong siya ang ama ng dinadala ni Mildred, dahil wala namang nangyayari sa kanila. Minsan lang yun noong lasing na lasing siyang umuwi at hindi alam ang ginagawa, paggising niya lang noon ay nasa kama na niya ito. Babe, huwag kang masyadong magpapakalasing ani ng kanyang pinakamamahal na asawa. Yes babe, I'm just celebrate our marriage, aniya sa babae sabay halik sa lobby nito. Olive, huwag kang mag-alala, hindi iyan magpapakalasing, it's your first night, mapanudyong agaw ni Angelo. Natahimik na lamang si Olive, no worries babe, in a bit we're leaving, bulong ni Giovanni sa kanila. Sa di kalayuan ay naruroon ang mama ni Giovanni at si Mildred na tila nakamasid lang sa kanila, nang mamata ang mga hitsura ng mga ito. Bro, salamat sa pag-iistima sa amin dito sa bahay niyo, pakisabi kina tito at tita na salamat, pasalamat ni Giovanni na tumulong sa kanya. Sus, wala yun, pasalamat ka na sa Canada sina mama at papa kaya atin itong bahay. Natatawa namang sebod ni Angelo saka napatingin sa kinaroroonan ng dalawang babae. Ano palang plano nyo? Kinakausap ka ba ni tita? Tanong ni Angelo. Hindi pare, pero hayaan mo na si mama, matatanggap din yan. Ako lang ang nag-iisa niyang anak kaya sa ayaw at sa gusto niya. Asawa ko na si Olive, determinadong turan nito. How about Mildred? Well, sorry Olive hindyang pasensya niya pa. Well, no ang mom, hindi niya siguro naman papabayaan if talagang akin nga. As far as I remember, walang nangyayari sa amin,
Hayagang wika nito. Hi, hirap ng sitwasyon mo bro, pero I'm happy para sa inyo ni Olive, you and I against the world lang ang peg, tawa pang turan nito saka nagpatuloy ang munting kasiyahan. Maya-maya ay lumapit sina Mildred at ang kanyang mama, magpapalam na raw ang mga ito dahil boring na sila, mostly kasi taga-baryo ni na Olive ang naruroon at mga magsasaka lamang, tumango lamang sila ni Giovanni. Nakitang nilapitan pa ni Mildred ang kapatid na si Sheena pero ayaw pang sumama nito dahil nakikipagsaya pa ang dalagita. Sheena was a complete opposite of Mildred, pala kaibigan si Sheena at hindi ito tumitingin sa estado ng buhay. Actually, ang boyfriend nito ay isang anak ng magsasaka sa kanila kaya ayaw na ayaw ng pamilya rin ni Mildred sa kasintahan nito. Malapit sa kanila ito na tila ba hindi apektado sa sitwasyon nila. Sa bagay malapit ito kay Giovanni mula noong bata pa dahil wala itong kuya kaya si Giovanni ang naging kuya nito. Napansing nagtatalo pa ang magkapatid ngunit nang mabatid na ayaw talagang umuwi ito ay iniwan na lamang ng inis na si Mildred. Mas lalong lumalim ang gabi, ang mga taong nagkakasiyahan ay unti-unting nag-uwian dahil anihan noon ng palay, ay batid nilang may kani-kanilang trabaho ang mga ito, nang halos mawala nagpasya na rin silang umalis. Nagpaalam pa sila sa magulang ni Olive na siyang naiwan at ilang kabaryo upang linisin ang pinagdausan nila. Nakakahiya naman kasi kay Angelo kung iiwan nilang marumi ang bakuran nito. Papunta na sila sa sasakyan ni Giovanni nang humahagos na sumunod si Sheena, Kuya Giovanni, Ate Olive, tawag nito na hinihingal pa. Oh Sheena, akala ko ba ay umuwi ka na, ang tanong ni Giovanni. Kasi kuya, anito sabay kamot ng ulo. Tila nakuha naman ni Giovanni kung bakit nagkita kayo ni Dolan. Kuya, anito na tila may iyak na. Oh bakit ka umiiyak? Agad na puna ni Giovanni. Kuya si Dolan kasi singhut nito dahil sa pag-iyak nito. Bakit? Sinaktan ka ba niya? Anong ginawa sa'yo? Sunod-sunod na turan, umiling si Sheena. Nagpaalam lang siya, pupunta na raw kasi ang pamilya niya sa Maynila dahil okay na raw ang ate niya sa London. Maganda na raw ang trabaho ng ate niya doon bilang nurse. Isa pa daw, pinagbabantahan sila ni na papa at mama na papatayin siya kung ipinagpatuloy namin ang aming relasyon, ang hagulgol na wika nito. Agad na dinaluhan ni Olive ang babae, niyakap niya ito at ramdam ang pinagdadaanan nito. Well, ramdam din niya ang pinagdadaanan ni Dolan dahil napagdaanan rin niya yun, ang kaibahan nga lamang ay sumugal siya. Masyado lang din siguro siyang mahal ni Giovanni kaya lumaban siya kahit may posibilidad na maiwan siyang mag-isa. Tahan na, bata pa kayo, kung mahal ka talaga ni Dolan ay babalikan ka niya, ang gawin mo ay mag-aral ka upang makapagtrabaho ka ng maganda. Kapag sumasahod ka na, hindi ka na dedepende sa pamilya mo, doon, hindi ka na nila kayang kontrolin, payo sa dalagita. Kahit papaano ay tila lumuwag naman ang pakiramdam nito sa sinabi niya. Hayaan mo muna si Dolan na buuhin ang sarili, tiyak babalik yun kapag maayos na siya at pwede ka na niyang mabuhay at hindi na siya mamatay ng pamilya mo. Dagdag pa sa kahinaplos-haplos ang buhok nito. Sige na, halika na, pauwi ka na ba? Ang bawi ni Giovanni. Opo kuya, sabay na lang po ako hanggang sa bayan. Hindi, ihahatid ka na namin, delikado para sa'yo ang umuwing mag-isa. Ang giit naman ni Giovanni saka na sila tumalima papasok sa kotse nito. Sheena, sa harap ka nakatabi ng kuya mo, ewan ko ba? Mula nang magbuntis ako natatakot akong umupo sa harap, Aunt Iya sa dalagita na agad namang umikot at umupo nga sa harap. Pagkaupo nito at maayos na sila ay umusad na ang sasakyan nila patungo sa bayan, nasa parte na sila ng medyo pasulong at mapunong parte ng daan. Ate patingin naman ang wedding ring ninyo. Ani ni Sheena na manghang-mangha sa singsing na may malaking bato sa ibabaw noon. Grabe, ang ganda, sana kapag ikakasal din ako kasing sweet ni Kuya Giovanni, anito nang maramdaman nilang may pag-aalala sa tinig ni Giovanni. Ayaw, bakit ayaw, nginig na wika nito, kapwa sila napatigil ni Sheena, ayaw kumagat ang preno, kapit, sigaw ni Giovanni diretso ang sasakyan nila at sumalpok ang sasakyan sa isang malaking puno. Ilang segundong walang gumalaw sa kanilang tatlo hanggang sa idilat ni Olive ang mata niya, nagimbal siya sa nakita, si Sheena naliligo sa sariling dugo maging si Giovanni, dinig pa niya ang malalakas na paghinga ng dalawa sa harap, ngunit hindi na gumagalaw ang mga ito. Sheena, Giovanni, pilit binigkas sa nanghihinang katawan.
Mahapdi ang mukha niya. Mahapding mahapdi ng hawakan ito ay napuno ng dugo ang mukha niya. Ang braso ay napuno ng bubog mula sa bintanang basag. Pinilit buksan ang pintuhan. Babe, babe, gising babe. Ani ang ngunit hindi na gumagalaw ito. Nang maya-maya ay may ilaw siyang nakita. Galing sa sasakyang paparating. Pag-apang siyang lumabas upang humingi ng tulong ngunit nang makilala ang sasakyan ay bigla siyang kinabahan. Si Mildred. Pinilit gumapang papalayo konti sa lugar, at doon ay malayang nakita ang dalawang babaeng bumaba ng sasakyan. Mabilis na lumabas ang mga ito at pinagtulungang alisin si Giovanni. Mabilis ang mga itong sinakay sa sasakyan ngunit bumalik si Mildred, nagimbal siya sa kanyang nakita. May binuhos si Mildred sa sasakyan, buong akala niya ay tutulungan niya si Sheena. Maaari ay hindi nito nakilala dahil napuno ng dugo ang buong damit nito. Matapos buhusan ay nagsindi ng sigarilyo ito. Uubusin pa sana Leon nang tawagin ito ng Donya. Dahil nag-aalala sa anak kaya mabilis na tinapon sa sasakyan ang sigarilyo nito. Dahilan upang tuluyang magliyab iyon. No, Sheena, Sheena, iyak niya ngunit doon din ay halos sumidhi ang hapdi at kirot sa kanyang tiyan. No, mas malakas pang sigaw niya nang makapa ang pulang likidong tumatagas mula sa kanyang sinapupunan. Please, no, ang anak ko, hinagpis niya. Bago pumasok sa sasakyan nito si Mildred ay lumingalinga pa. Mukhang narinig pa siya nito kaya mabilis siyang gumapang pababa sa bangin. Nang makitang may paparating na sasakyan ay agad ng mga itong sumibad. Halos panawan na siya ng ulirat nang mapatigil ang isang sasakyan at nakitang bumaba doon ang mag-asawang tila may katandaan na. At tungal ni Giovanni na halos iuntog ang ulo sa dingding. Patuloy sa pagkukwento si Divina. Ngayon, Mildred, paano ako nabuhay? Nakangising tanong rito. Gusto mo bang malaman? Malakas na wika sabay hawak sa baba ni Mildred. Nagpupumiglas ito na tila lalaban pa. Saka malakas na binitawan ang baba nito. Ikaw mismo ang pumatay sa kapatid mo. Nakakabinging sigaw niya. Hindi totoo yan. Nakipagtanan lang siya kay Dolan, hindi, balik sigaw nito. Tumawa siya. Masakit bang malaman ang katotohanan na dahil sa kasakiman mo, kapatid mo mismo ang pinatay mo? Aniya kay Mildred na umiiyak na. Hindi totoo yan. Anito na nanghihina na. Sige, paniwalain mo ang sarili mo pero hindi noon mapapasubalian ang katotohanang ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Nagpupumiglas ito ngunit nakagapos ito. Giovanni no, agaw ng Donya. Nakita niyang napaluhod na si Giovanni na sab-sab ang ulo sa sahig. Hawak nito ang ulo kahit nakagapos ang kamay. Nilapitan niya ito. Giovanni, tawag niya. Doon ay tumingin ito sa kanya. Sa mata ay ang pagsusumamo. Naawa siya sa asawa. Kinalag niya ang kanyang tali sa kamay. Doon ay malaya itong nakagalaw. Napausog siya paatras nang itinaas nito ang kamay nito. Akala niya ay sasampalin siya nito nang hawakan nito ang mukha niya. Doon ay tumulo ang luha niya. Giovanni, tawag niya. Pumikit si Giovanni. Call my name. Nakapikit pa rin ito. Giovanni, ulit niya. Sumungaw ang luha sa mata nito. Mukhang kinilala nga ang boses niya. Ako ito, si Olive, ang garalgal na tinig. Naaalala mo na ba ako? Tumango si Giovanni ngunit may natanong pa rin sa isipan nito. Dahil sa aksidente, nasira ang mukha ko. Ang mga tumulong sa akin, they offer me. Ibabalik nila ang mukha ko pero gagamitin ko muna ang mukha ng anak nilang nagpakamatay. They wanted me to get revenge. Umiiyak na sabad kay Giovanni. Maya-maya ay may naaalala si Giovanni, ang anak, putol na wika. Mabilis na umiling-iling si Olive, nawala siya Giovanni noong sandaling na aksidente tayo, hindi siya nakaligtas, hagulgul niya. Sash, ani ni Giovanni, buntis ka, papuhap na wika nito. Buntis, sagot ni Mildred, bamaling si Olive, oo Mildred at sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang mawala ulit ito, aniya rito. Luhaan ang mukha nito pero bakas ang pagngingit-ngit nito. Okay, tapos na ang palabas na ito, aniya, Lloyd. Sigaw na tawag niya, agad namang pumasok ang kanyang sekretarya. Langhiya ka Divina, ipapakulong kita, banta pa ni Mildred, habang ang Donya ay tahimik lamang, mukhang nakukonsensya rin sa ginawa ng mga ito noon. Sige, subukan mo Mildred, dahil hindi rin ako mangingiming isuplang ka sa autoridad, banta rin dito.
Ma'am, anong gagawin ko sa kanila? Tanong ni Lloyd. Maari mo na silang kalagan, aniya, saka nagmarcha paalis sa lugar. Tapos na ang kanyang misyon, bumalik na ang alaala ni Giovanni at hahayaan na niya itong magdesisyon. Sapat ng konsensya mismo ni Mildred ang umusig rito sa pagkamatay ng kapatid nito. Olive, habol ni Giovanni sa kanya. Ayusin mo muna ang buhay mo, Giovanni, saka ka magdesisyon. Tapos na ako sa misyon ko. Ngayong naalala mo na ako. Kung ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin ko. Masaya na akong may anak na ako, aniya, saka iniwan si Giovanni. Tatapusin na lang niya kay Chloe at babalik na siya sa London. Matatahimik na rin siya at ibabalik ang dating siya. Halos hindi nakatulog si Olive sa tindi ng mga eksena kanina sa kanilang tatlo ni na Mildred at Giovanni. Nakita niya ang pagsusumamo sa mukha ni Giovanni pero doon lang din siya tinamaan ng pag-aalinlangan. Oo, mahal pa niya ito pero hindi niya alam kung handa ba niya muli itong tanggapin sa buhay niya. 5 taon din ang lumipas at maraming bagay na ang nagbago, lalo pa at naawa rin siya sa anak ni na Mildred at Giovanni. Oo, binago siya ng kasamaan ni Mildred pero hindi naman sukdulan ang kasamaan niya upang pamaresen ang ginawa sa kanya ni Mildred. Siguro nga, babala na ng Diyos ang pagkakabuntis niya para itigil na ang lahat. Ate, tinig buhat sa kanyang likuran, agad siyang napalingon at nakita si Maverick. Oh, ikaw pala, may kailangan ka ba? Pilit nang umiting wika rito. Kagaya niya ay pilit din itong umiti sa kabila ng mga pag-aalinlangan sa mga mata nito. May kailangan ka ba? Muling tanong ng mabanaag na tila may nais itong sabihin. Ate, alang ng wika nito. Niluwagan niya ang ngiti upang makampanti ito at masabi nito ang gusto nitong sabihin. Batid niyang malapit sila pero tila may pader sa pagitan nila ni Maverick. Alam niyang mabait itong bata at sa katunayan ay nakikita ang sarili dito. Pero dahil nasa sitwasyon niya at sa pagtanggap sa kagustuhan ng kanyang inahan na magpanggap siyang si Divina, ay tila pader na pumipigil kay Maverick na makipaglapit sa kanya. Ate, hindi ka pa ba napapagod? Ate, Gina, putol na wika nito nang pumaibabaw ang isa pang tinig. Maverick, ang malakas na pagtawag ng isang tinig kung saan ay kapwa sila napalingon kung saan ang galing yun, si Manang Choring. Inay, ang gulat ding sambulat ni Maverick na nanlalaki ang mata na tila ba may hindi magandang nagawa. Narito ka lang palang bata ka. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Halika na at matutulog na tayo. Ang wika nito matapos makipagsukatan ng titig sa anak nito. Napansin iyon ni Olive pero nagkibit-balikat na lang siya. Lalo pa at marami na siyang iniisip ngayong alam na ni Mildred na siya si Olive. Nang makaalis si Maverick ay hindi niya namalayang nasapo niya ang tiyan. Doon niya naalalang buntis na pala siya. At hindi siya pwedeng ma-stress o mag-isip ng mag-isip. Isa lang ang naisip niya sa sandaling yun kundi ang tapusin na ang misyon niya bilang si Divina upang makabalik na siya sa kanyang katauhan. Balak na niyang tapusin ang lahat sa lalong madaling panahon, kaya maaga pa lang ay nag-eempake na siya patungo sa kanyang pakay, aware na siya sa kayang gawin ni Mildred kaya nag-iingat siya, hindi pa man sumisikat ang araw ay paakyat na siya sa kanyang pakay, at maluwalhati naman siyang nakarating doon matapos ng 2 oras na pagbabiyahe. Habang nasa isang hotel room ay nakatanggap siya ng tawag, mula yun sa kanyang matalik na kaibigan. Ano na bakla, kailan ka luluwas dito sa Maynila? Bungad nito sa kabilang linya kahit hindi pa man siya nakakapag-hello. Malapit na girl, tatapusin ko lang ito, tugod rito. Are you sure? Remember, buntis ka at makakasama sa'yo if ever na you have to fight Chloe in physical. May babaalang wika nito ngunit desidido na siyang tapusin ang misyon niya at iyon na lang ang huling hakbang niya para matapos na ang lahat. Bamantong hininga siya, kailangan kong gawin ito dahil ito ang pinanggako ko sa mga taong tumulong sa akin, I owe my life to them, saad kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Pero ang putol na wika ng kaibigan na naiiyak na rin. Huli na iyo, promise, aniya rito. Matapos ibaba ang tawag ng kaibigan ay may 1 linggo siyang binigay sa sarili upang tapusin ang misyon niya. Ang wasakin ng pamilya ni Chloe at maramdaman ang sakit na naramdaman ni Divina noon. Mabilis na nag-search, ang kanyang pakay ay hanapin ang profile ni Mr. Eugene Diaz, hindi naman siya nahirapan hanapin ito, napangisi pa siya nang makitang ang profile picture nito ay ang masayang mukha ng babaeng target niya, si Chloe.
Suntok sa buwan ay nagpadala siya ng mensahe gamit ang messenger at hindi niya inaasahang sa loob ng ilang segundo ay may sagot ito. Mas lalo siyang napangisi, hanggang sa naging misla na ang kanilang palitan ng mensahe. Huli na ito, paulit-ulit na inuukit sa isipan kaya itatapon niya ang kanyang huling dayami sa laro. Nagpadala siya ng sexy photo niya, larawang hindi mapahihindian ng lalaking kahit nasa tamang katinoan. Parang gusto kong matikman ang lobby, ang mensahe nito, kaya agad niyang sinagot. Oo naman, pupunta ako sa opisina mo. Nang aakit na tugon rito. Gusto ko yan, kailangan niyang paghandaan ang kanilang nalalapit na pagtutuos ni Chloe kaya dapat ay planado niya. 3 araw na siyang nakikipaglandian kay Eugene. Mukhang tuwang-tuwa naman ito sa kanya kaya pinasya na niyang isagawa ang huling plano. Ngayon ay nagawa na niyang kunin ang numero ng mama ni Chloe. She sent her some photos na silang dalawa ni Eugene. Noong una ay binyantahan pa siyang hindi siya naniniwala doon dahil kilala niya raw si Eugene. Kaya hinamon niya ito, binigay ang oras at saan para matunghayan din ito ang pagkawasak ng pamilya nila at ang lahat ay dahil sa kanilang pinakamamahal na anak. Suot ang sexy niyang damit na pinatungan niya ng kanyang jacket na mahaba. Kasi kung ang sexy na damit lang ang isuot ay baka hindi siya papasukin sa universidad na kinaroroonan ni Eugene. Sa loob ng jacket ay isang backless top at isang micro miniskirt na halos pang-upo niya na lang ang natatakpan. Sinuot din ang pair of diamond earring at isang 5 inches high heels, saka siya humarap sa salamin, isang ngiti ang kumawala sa kanyang labi, ngiti para kay Divina, katuparan ng paghihigante para sa kanya. Ngunit unti-unting napalis ang ngiti at napalitan ng pagkislap ng butil ng luha sa kanyang mga mata, luha ng pagpapalaya kay Olive sa katauhan ni Divina, be strong, kumbinsi sa sarili sa katuluyang tinalikuran ang salamin. Matapos ang kalahating oras ay nasa harap na siya ni Eugene sa mismong opisina nito. Bago siya tuluyang pumasok sa opisina nito ay nag-text siya kay Chloe at sinabing kailangan niyang pumunta sa opisina ng papa niya. She doesn't wait for answer. Alam niyang darating ito. Ngumiti siya ng matamis kay Eugene saka nagsimulang haborin ang jacket niya. Sinadya niyang huwag i-lock ang pinto gaya ng utos nito upang madaling makapasok si Chloe o ang mama nito sa oras na dumating ang mga ito. Nanlaki ang mata ng lalaking nasa harap nang makita ang maalindog niyang katawan. Mapang-akit ang kanyang mga ngiti kasabay ng unti-unting paglapit rito. Nakita pa niya ang sunod-sunod na paglunok ng matanda. Be strong, pangungunsula ng isipan, kailangan niyang gawin yun. Tila nais niyang tumakbo palabas nang hawakan siya nito at yakapin, kaya mo ito, last na ito, ang saad sa sarili. Nagsisimula na siyang halikan ng lalaki. Wala siyang magawa kundi ang magpaubaya muna kasabay ng dalangin na sana, ay bumukas na ang pintuhan at tila dininig ng Diyos ang kanyang dasal, dahil biglang bumukas iyon at 2 mukha ang sumungaw roon. Agad niyang pinulupot ang mga kamay sa leeg ng lalaki kasabay ng pagsibasib sa lobby nito. Eugene, malakas pero nanginginig na tinig, mabilis na binaklas ni Eugene ang braso niya. Pagharap nila sa 2 babaeng bagong dating ay nakitang naluluha ang matanda habang si Chloe ay matamang nakatingin lang sa kanya. Blanka ang mukha nito na tila walang reaksyon, bigla ay nainis siya. Ikaw babae ka, ang bata-bata mo pa para maging kabid. Naiiyak na sambit ng mama ni Chloe. Sabagay, pareho ka pang ng mama. Mama, putol na wika ni Chloe, tila ayaw niyang ituloy ng mama nito ang nais nitong sabihin. I'm so sorry Edith, hindi ko sinasadya, samamo ni Eugene sa asawa nito. Masaya ka na ba? Ang tinig ni Chloe, tumingin siya rito. I know you weren't Divina, ginamit ka lang ni Tita Rosario upang makapaghigante. You did it well. Congratulations, formal na wika nito. Naguluhan siya sa reaksyon mula kay Chloe, nakita niya ang butil ng luhang pamatak sa kanyang mata saka mabilis nitong pinahid at muli ay tumitig sa kanya. Wala kang alam, anito saka tumitig sa kanyang ina at sa ama nito. It's okay Papa, we know it's just a trap, anito saka dinante ang kamay sa balikat ng lalaki at niyayang umalis na roon, bago pa may makakita sa kanilang ibang tao at kumalat pa ang mga nangyari. Hiyang-hiya si Olive sa sandaling iyon. Hindi siya si Divina kaya hindi niya maiwasang tablan sa mga sinabi ni Chloe. Tila ba may mga bagay siyang hindi alam, bakit hindi man lang siya sinakta ni Chloe.
She expected na sasampalin siya nito o sasabunutan. Bigla tuloy ay napayakap siya sa sarili. Tama ba ito? Tanong sa sarili habang sinusuot ang tinanggal na jacket. Hindi na niya napigilan ang pagluha niya sa pagpapakababang ginawa para lang makabayad utang sa mga taong pinagkakautangan ng buhay. Palabas na siya sa university na yun nang mapataan sa isang souvenir shop at biglang tawagin siya ng isang babae, Divina. Lumingon-lingon siya hanggang masumpungan ang isang babaeng tansya niya ay nasa kanyang edad at nanlalaki ang mata nito. Lumapit na ito sa kanya, Divina, ikaw nga, excited na wika nito. Siya naman ang napadilat ng mata dahil hindi niya kilala ang babae. Buhay ka, Divina, buhay ka. Ang hindi makapaniwalang haplos nito sa mukha niya. Pero paanong nangyari? Di ba nagpakamatay ka at nilibing ka pa namin? Naguguluhang wika nito. Tahimik pa rin siya dahil wala siyang ideya kung sino ang babaeng nasa harapan. Napansin din yata nito na hindi niya kilala ito. Ano ka ba? Ako ito, si Elma, best friend tayo. Tayo ni na Chloe, anito sabay tutap ng bibig, saka muling nanlaki ang mata. Nagkita na ba kayo ni Chloe? Nakakaintrigang tanong nito, may pag-aalala sa mukha nito. Naguguluhan na siya kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng babaeng nasa harapan nang mabanggit ang pangalan ni Chloe at maging ang kanina ay harapan nila ni Chloe. Tahimik lang siya dahil wala siyang masabi hanggang sa muling nagsalita ang babaeng nasa harapan. Alam kong mahirap itong itatanong ko pero talaga bang si Chloe ang dahilan ng pagkamatay? I mean ng pagpapakamatay o dahil nalaman mong kabit ang mama at kapatid mo si Chloe? Sambulat nito. Napakunot noo siya sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Tila nahintakutan ang kaharap. Napaatras ito at tila natakot. Pakiulit ang sinabi mo, aniya sa nagsusumamong tinig. Tila nanlulumo siya sa mga naglalaro sa isipan. Muli ay lumapit ito at hiwakan siya sa kanyang balikat. Hindi mo ba matandaan? Alanganing wika nito. Umiling-iling siya hindi dahil wala siyang matandaan dahil hindi naman talaga siya si Divina pero ang katotohanang nagamit siya. Nagpagamit siya. Galit na galit ka noon sa mama. Halos isumpa mo ang mama mo sa nalaman mong kabit lang ito ng daddy mo at ang totoong asawa ng papa mo ay ang mama ni Chloe. Mas lalo kang nagalit sa magulang mo nang malaman mong kapatid mo si Chloe. Hindi mo matanggap na pangalawang pamilya lamang kayo ng iyong ama. Mahabang paliwanag nito. Pero paano kung naging kapatid si Chloe? Naguguluhang wika. Magkapatid kayo sa ama. Kaya lang naman Diaz ang gamit ni Chloe ay dahil inampun na siya ni Tito Eugene noong ganap silang makasal ni Tita Edith, mga 7 o 8 taon na kayo ni Chloe. My God, hindi ako makapaniwalang buhay ka. Minsan nakita kita sa palengke sa bayan natin akala ko na mamamlik mata lamang ako. Tinawag pa nga kita noon. Anito na walang preno sa pagkukwento. Tuluyan siyang bumigay, kaya pala ganoon na lamang ang reaksyon ni Chloe. Isa lang ang maliwanag sa kanya ngayon. Ginamit lang siya ng mama Rosario niya, nilinlang upang makapaghigante sa bagay na siya rin naman ang may gawa. Tuluyan siyang napaluha, hanggang sa naisip na yun na ang hudyat para bumalik siya sa London at kunin ang dapat sa kanya. Ibalik ang mukhang itinago sa mukha ng mapagkunwaring mga tao. Itinuring kitang ina pero nilinlang mo ako, nanlulumong sambit saka napahagulgol sa kanyang kapalaran.